Narinig ni Princess ang papaalis na sasakyan ni Lucas. Alam niyang nagagalit ito at isa lang ang dahilan, si Colleen. Natitiyak niyang mahal pa ni Lucas ang kanyang dating nobya dahil hindi ito maapektuhan ng ganon kung hindi niya na ito mahal. At sa hindi rin malamang kadahilanan ay nakaramdam ng pagkainis si Princess. Kaya lumabas siya ng kwarto at doon na lamang muna siya sa silid ni Faye. Ngunit paglabas niya, nasa lubong niya si Nena, ang anak ni Aling Sepa at Mang Kanor, nakatulong din sa bahay. Ma'am, pinapatawag po kayo ni Doña Lucita. Gusto raw po niya kayo makausap, ma'am? Mahinahong wika ni Nena. Okay, Nena, bababa na ako, tugon ni Princess. Nagmamadali siyang bumaba ng hagdan dahil nasa unang palapag ang kwarto ni Doña Lucita. Na makarating siya sa pintuan ng silid, marahan siyang kumatok. Ikaw ba yan, iha? Tumuloy ka, sabi ng matanda. Pumasok si Princess at nakita niyang nakaupo sa gilid ng kama si Doña Lucita. Pinaupo siya sa tabi nito. At buong pag-aalalang nagwika, Iha, narinig ko ang sasakyan ni Lucas na umalis. Ano nangyari? Nag-away ba kayo? Hindi naman po, Lola. Bigla lang kasing nagalit yon pagkatapos makipag-usap kay Colleen sa cellphone niya. Tugon ni Princess. Tumawag sa kanya si Colleen. Hanggang ngayon pala ginugulo pa ng babaeng yon ang apo ko. Tumaas ang boses ni Doña Lucita. Hindi ko rin po alam, Lola. Siguro nga mahal pa rin ni Lucas ang ex-girlfriend niya. May halong lungkot ang boses ni Princess. Mataman siyang tinitigan ni Doña Lucita na animoy binabasa nito ang nasa isip niya. Iha, wag na wag kang pumayag na muling gugulahin ni Colleen ang apo ko. Ikaw ang asawa niya kaya nasa yung lahat ng karapatan. Hindi nakapagsalita si Princess. Paano nga ba niya sasabihin kay Doña Lucita na hindi naman siya totoong asawa ng apo nito? Wala siyang karapatan ni katiligman kay Lucas. Wala rin siyang karapatang manghimasok sa personal nitong buhay. Iha, muling sambit ni Doña Lucita habang hinawakan nito ang kamay niya. Mangako ka sa akin na hindi mo hahayaan na muling makapasok si Colleen sa buhay ng apo ko. Ayoko sa babaeng yon. Hindi naman niya totoong minahal si Lucas. Ayokong muli na namang mapariwara ang buhay ng apo ko nang dahil lamang sa walang kwentang babaeng yon. Naiinis na wika ni Doña Lucita. Please, mangako ka, iha? Muling pakiusap ng matanda. Opo, Lola, tugon ni Princess. Nang marinig ito ng matanda, agad na yumakap to sa kanya. Narinig ni Princess na umiingos to na parang umiiyak. Lola, okay lang po ba kayo? Nag-aalalang tanong ni Princess habang dahan-dahang kumalas sa pagkakayakap sa matanda. Nakita niyang nagpahid ng luha si Doña Lucita, tsaka to tumingin sa kanya. Okay lang ako, iha. Medyo emosyonal lang. Gusto ko lang maging masaya si Lucas, kaya please, mahalin mo siya ng totoo, iha. Tumango lang si Princess dahil ayaw niyang mangako sa isang bagay na hindi pa niya tiyak na kaya niyang panindigan. Oo nga't nangako siya noon kay Doña Lucita nung una silang mag-usap na hindi niya iiwan si Lucas. Kaya nga naman, hindi niya talaga iniwan kahit pa pinagsalitaan siya ni Madam Lauren. Ngunit hindi niya kayang maipangako na mamahalin niya si Lucas dahil hindi naman niya tiyak kung ano talaga ang nararamdaman niya para sa lalaki. Maraming salamat, iha. Nakangiting tugon ni Doña Lucita. Sige po, Lola, magpahinga na po muna kayo. Huwag na po kayo mag-alala kay Lucas. Nagpapalipas lang yan ang galit niya. Wika ni Princess, saka nito ay nalalayan ang matanda sa paghiga. Pagkatapos ay nagpaalam na ito kay Doña Lucita. Umakyat ulit si Princess sa ikalawang palapag, ngunit hindi siya dumiretso sa kanilang silid ni Lucas, kundi doon sa kwarto na ino-occupy ni Faye. Kumatok muna siya, tsaka pumasok sa loob. Nakita niyang nakahiga ang kanyang kaibigan sa kama habang nanonood ng mga videos sa YouTube. O Mars, napadpad ka yata dito, anong nangyari? Tanong ni Faye at saglit na huminto sa panonood ng videos. Lumapit si Princess at umupo sa gilid ng kama. Dito muna ako matutulog, Mars. Umalis si Lucas at di ko alam kung saan ang punta nun. Baka makikipagkita sa ex-girlfriend niya. Naiiritang sambit ni Princess. Ewan ko sa inyong dalawa, Mars. Saglit na magiging okay, tapos bigla na namang mag-aaway. Tsaka bakit ka ba naiinis dyan? Kung makikipagkita man si Lucas sa ex niya, wala ka nang pakialam doon. Diretsang tugon ni Faye. Natigilan si Princess. Tama nga naman ang kaibigan niya. Ano naman ngayon kung makipagkita si Lucas kay Colleen? Tumahimik na lamang siya at tumabi sa paghiga kay Faye. Mas mabuti pang matutulog na lamang siya kaysa iisipin pa niya si Lucas. Wala siyang pakialam kahit na hindi pa umuwi yon.
Oo nga pala Mars, magpa-file ako bukas ng leave. Uuwi ako sa probinsya namin. Bibisitahin ko muna si tatay kasi gusto raw akong makita noon. Di man lang ako nakadalaw ng operasyon niya. Kaya gusto ko munang umuwi dahil namimiss ko na rin si nanay at ang mga kapatid ko. 2 araw lang naman ako doon, Mars. Wika ni Princess. Alam ba ni Lucas ang plano mo, Mars? Tanong ni Faye. Bakit? Kailangan pa bang sabihin sa kanya, Mars? Labas na to sa kasunduan namin, 'di ba? Sagot naman ni Valerie. O siya, bahala ka na nga. Nagpatuloy si Faye sa panonood nitong video sa YouTube samantalang humiga si Princess sa kama at ipinikit nito ang kanyang mga mata. Ayaw na niyang isipin si Lucas basta ang mahalaga ay nagampanan niya na maayos ang trabaho niya. Lumipas ang ilang mga oras at naramdaman na lamang ni Princess ang pagyugyog sa kanya ni Faye. Di niya na malaking nakatulog pala siya at nang tingnan niya ang orasan, pasado 8:00 na ng gabi. Kakain na tayo, Mars. Pumunta dito si Aling Sepa at sinabing nakahanda na ang mesa, sabi ni Faye. Hindi pa ba dumating si Lu? Natigilan si Princess. Di niya alam na kamuntik niya nang mabanggit ang pangalan ng lalaki. Biglang ngumiti si Faye na nakakaloko. Aminin mo na kasi Mars, in love ka na kay Lucas. Inirapan lang ni Princess ang kanyang kaibigan. Di niya na to pinansin pa at nagaya na tong bumaba para makakain. Habang papunta silang dalawa ni Faye sa pagkainan, nasa lubong nila sa hagdan si Nena. Nena, kumain na bang lola? Tanong ni Princess. Opo ma'am, pinuntahan ko po kayo sa kwarto kanina pero natutulog pa po kayo kaya't sinabi po ni Doña Lucita na wag na lamang po kayong gisingin at mauna na lamang po siya. Mahinahong sagot ni Nena. Tumango na lamang si Princess at nagpatuloy sa paglalakad. Kahit may gusto pa sana siyang itanong sa katulong, ngunit nag-aalangan din siya dahil baka tuksohin na naman siya ni Faye. Pero hindi talaga siya mapakali hanggat hindi niya nalalaman kung nakauwi na si Lucas. Saglit siyang huminto at tumawag nang papaalis sa sanang katulong. Nena, saglit lang. Umuwi na bang Sir Lucas mo? Kaswal na tanong ni Princess. Buti na lang at di na nag-react ang kaibigan niya. Ma'am, hindi pa po Magalang na sagot ng katulong. Sige Nena, salamat. Tugon ni Princess, saka to nagpatuloy sa paglalakad papunta sa pagkainan. Wala silang imika ng kaibigan niya nang makarating na sila sa komedor. Seryoso lang siyang kumakain na parang may malalim na iniisip. Mars, okay ka lang ba? Di na rin nakatiis si Faye at nagtanong na rin sa kaibigan niya. Okay lang ako Mars, matamlay na sagot ni Princess. Matapos silang kumain ay bumalik na sila sa kwarto. Si Faye ay doon sa silid na ino-occupy niya habang si Princess naman doon sa kanilang kwarto ni Lucas. Hindi siya mapakali at patuloy lang siyang tumitingin sa kanyang orasan hanggang nag-aalas 9 na at wala pa rin si Lucas. Di niya mapigilang kabahan lalo na't kanina pa umalis ang lalaki. Pagkaraan ng 30 minuto narinig ni Princess ang bosina ng sasakyan. Tumayo siya tiningnan sa bintana kung sinong dumating. Parang nahimasmasan siya na makita niya na bumaba na sasakyan si Lucas ngunit sa tingin niya parang nakainom ito. Pero sigurado siyang hindi naman to lasing dahil nakaya pa nitong magmaneho ng kotse. Dali-daling bumalik si Princess sa higaan at nagkunwaring natutulog dahil ayaw niyang malaman ni Lucas na hinihintay niya ito. Pagkaraan ng ilang sandali, pumasok na ang lalaki sa kwarto. Pumasok to sa banyo at naghilamos saka nakabihis ng damit pantulog. Pagkatapos ay naramdaman niyang lumalapit si Lucas sa kanya at umupo ito sa gilid ng kama. Princess, I'm sorry. Mahinang usal nito habang marahang hinaplos ang kanyang buhok. Pagkatapos kinumutan siya nito. Maganda na sanang tagpong yon kung di lang tumunog ang cellphone ni Princess. Gusto man niyang tingnan kung sino ang tumatawag sa kanya, ngunit tinayaan na lamang niyang mag-ring ang kanyang cellphone dahil baka malaman ni Lucas na hindi talaga siya natutulog. Ngunit patuloy na ring nag-ring ang kanyang telepono, kaya marahan siyang gumalaw at bahagyang kinuskos ang kanyang mga mata. Nakita niyang tumayo ang lalaki at bumalik na ito sa sofa bed. Kinapa ni Princess ang kanyang cellphone na nilagay sa ibabaw ng bedside table at agad niyang pinindot ang accept button nang hindi man lamang tinitingnan kung sino ang tumatawag. Hello, wika niya. Ngunit nang magsalita ang taong nasa kabilang linya, bigla siyang nagulat at bahagyang napalakas ang boses. Amir?
Nang banggitin niya ang pangalan ng kanyang dating nobyo, ay biglang napatingin sa kanya si Lucas at sadyang kumunot ang noo nito. Agad naman niyang pinindot ang end call button dahil ayaw niya na makikipag-usap sa dati niyang nobyo. Para ano pa? Sinalubong niya ng tingin si Lucas at alam niyang nainis na naman ito. Bakit tumawag yung ex-boyfriend mo? Akala ko ba restricted na yon? Naiiritang sambit ng lalaki. Biglang naalala ni Princess na sa Facebook at Messenger lang pala niya na-restrict si Amir at hindi naka-blacklist ang cellphone nito kaya nakatawag pa rin ito sa kanya. Kailangan mo na magpalit ng number at nang di na makapanggulo pa sa iyong ex-boyfriend mong manloloko? Mariin at pabagsak na wika ni Lucas. Hindi maintindihan ni Lucas kung bakit biglang uminit ang kanyang ulo nang marinig niya na ang tumatawag kay Princess ay ang ex-boyfriend nitong si Amir. Buong akala kasi niya ni-restrict na ng dalaga ang number ng kanyang dating nobyo, ngunit ano pat may contact pa rin to sa kanya. Dahil ayaw niya nang magtatalo na naman sila ni Princess, lumabas na lang muna siya ng kwarto at nagtungo sa terrace. Medyo sumasakit nga ang kanyang ulo dahil nakaubo siya ng 4 na boteng beer. Pagkatapos kasi siyang tawagan ni Colleen kaninang umaga, ay nabadtrip siyang bigla at si Princess ang kanyang napagbuntunan ng galit. Para makaiwas sa kanilang pagtatalo ng dalaga, umalis siya at bumiyahe papuntang Maynila. Tinawagan niya si Logan dahil ito lang naman nakakaalam ng sekreto niya at doon niya inilabas ang kanyang sama ng loob. Naalala pa niyang tinanong ng kanyang kaibigan kung mahal pa nga ba niya si Colleen? Ngunit ang sinagot lang niya hindi niya alam dahil gulong-gulo ang kanyang isip. Habang nag-iisang nakaupo si Lucas sa terrace, biglang lumapit sa kanya si Doña Lucita na ikinagulat niya dahil akala niya ay natutulog na ito. Good evening po. Ba't di pa po kayo natutulog? Gabi na po ah. Wika ni Lucas, saka tumayo at hinalikan sa pisngi ang kanyang lola. Good evening, iho. Nakatulog na ako kanina. Nagising lang ako nung marinig ko ang busina ng sasakyan mo. Saan ka ba nagpunta kanina at bigla ka na lang umalis? Tanong ni Doña Lucita. Bumiyahe po ako ng Maynila at pinuntahan ko po si Lucas. Mahinahong tugon naman ito. Nangaarok ang tigay na matanda sa kanya para bang pinag-aaralan nito ang mga kilos at reaksyon niya. Si Logan ba talaga ang pinuntahan mo at hindi si Colleen? Nabigla si Lucas sa tanong ng kanyang lola dahil hindi niya inaakala na babanggitin nito ang pangalan ng kanyang dating nobya. Aba hindi po la. At bakit naman po ako makikipagkita kay Colleen? Katwiran ng binata. Sinabi kasi sa akin ng asawa mo na matapos daw makapag-usap ang Colleen na yon sa telepono, bigla ka na lang daw nagalit kaya ka raw umalis? Iho, kalimutan mo na ang babaeng yon. May asawa ka na, mabait na bata si Princess at alam kong mahal ka niya, kaya wag mo na siyang sasaktan, apo. Wika ni Doña Lucita. Mahal ako ni Princess la. Sinabi niya yun sa inyo? Curious na tanong ni Lucas. Napatingin naman si Doña Lucita sa kanyang apo at maya-maya'y bigla itong humagalpak ng tawa. Samantalang nagtataka naman si Lucas kung bakit tawa ng tawa ang lola niya. Natatawa ako sa iyo, iho. Bakit di ba sinabi ni Princess sa'yo na mahal ka niya? Ba't parang nabibigla ka? Tanong ng matanda. Agad namang na-realize ni Lucas na mali ang sinabi niya. Mabuti na lang, nakahanap agad siya ng magandang alibay. Akala ko po kasi sinabi si Princess sa inyo na mahal niya ako. Hindi kasi vocal si Princess sa mga nararamdaman niya, Lola. In fact, isang beses lang niyang sinabi sa akin na mahal niya ako eh. Ganun ba? Tanong ni Doña Lucita at parang dito kumensido sa sinabi ni Lucas. Pero apo, matanong ko lang ha, mahal mo ba talaga si Princess? Hindi mo ba siya pinakasalan para maging panakipbutas lang? Tanong ulit ng matanda. Hindi nakapagsalita si Lucas. Alam niyang di naman niya ginawang panakipbutas si Princess. Binayaran lang niya ito para maging fiancé niya at maging asawa. Pero tungkol doon sa unang tanong ng kanyang lola, kung mahal nga ba niya si Princess ay talagang hindi niya masagot dahil naguguluhan pa siya sa ngayon. Oo nga't nakaramdam siya ng kakaibang sensasyon, lalo na nung hinalikan niya ang dalaga sa simbahan kahapon, ngunit para sa kanya hindi pa rin sapat iyon para masabi niyang mahal na niya ito. Iho, hindi mo sinasagot ang tanong ko. Pangulit ni Doña Lucita. Syempre naman po, Lola. Pakakasalan ko po ba kung hindi ko naman mahal? Tugon ni Lucas, sabay yakap nito sa kanyang lola. Ba't parang nakainom ka?
Opo, konti lang naman po, Lola. Nagkainuman kasi kami ni Logan. Alam niyo naman po yon, makulit din. Nakangiti ang sambit ni Lucas. Matulog na po kayo, Lola. Tara na po at ihahatid ko na po kayo sa kwarto ninyo. Wika ni Lucas at buong lambing na inakay nito ang lola niya papunta sa kanyang silid. Nang matiyak ni Lucas na maayos na ang kanyang lola sa pagkakahiga, nagpaalam na siya rito at lumabas na ng kwarto. Aakit na sana siya ng hagdan na masalubong niya si Nena. Good evening po, sir. Bati nito sa kanya. Tumango lang si Lucas at nagpatuloy sa paglalakad, ngunit saglit siyang tumigil at tinawag ang katulong. Nena, sandali lang. Lumingon ang katulong at lumapit muli kay Lucas. Sir, bakit po? May pag-uutos po ba kayo? Tanong ni Nena. Wala naman. Itatanong ko lang kung hinanap ako ng Ma'am Princess mo kanina, nung di pa ako nakauwi. Medyo alanganing tanong ni Lucas. Opo sir. At alam ko pong alalang-alala siya sa inyo sir dahil maaga pa po kayong umalis ng bahay. Agad na sagot ni Nena. Okay, sige Nena. Yun lang. Salamat. Nakangiting tugon ni Lucas. Hindi alam ni Lucas kung bakit nakangiti siya. Wala lang, basta natutuwa lang siya sa sinabi ni Nena sa kanya. Hanggang sa makapasok siya sa loob ng kwarto. Hindi pa rin maalis-alis ang ngiti sa kanyang labi. Agad na dumako ang mga mata niya kay Princess na natutulog sa kama. Nilapitan niya ito at malayang pinagmamasdan ang maamo nitong mukha. Dahan-dahan siyang umupo sa gilid ng kama habang patuloy pa rin nakapako ang kanyang paningin dito. Princess, sana'y kaya ko pang buksan ang puso ko para magmahal ulit. Please, tulungan mo akong lumimot. Tulungan mo akong magtiwala ulit. Mahina ang usal ni Lucas habang hinahaplos ang kamay nito. At ang buhok ng dalaga. Dumako naman ang mga titig niya sa mga labi ni Princess. Ilang beses niya na itong naangkin. Una niya tong sinayaw noong nakaraan ng kanyang lola. Pangalawa, noong nagagalit siya dahil apektado siya sa muli nilang pagkikita ni Colleen. At ang pangatlo ay sa simbahan kahapon nang ginanap ang kanilang kasal. At hindi man totoong lahat, ngunit ang kaligayahang nararamdaman niya kahapon ay totoong totoo. Unti-unti niyang inilapit ang kanyang mukha dahil nais niyang halikan ang natutulog na dalaga. Ngunit napatigil siya na may isip niya na mali ang kanyang gagawin. May kasunduan sila ni Princess na walang dapat na anumang mamamagitan sa kanilang dalawa. Isa pa ay hindi niya na siya sigurado sa kanyang nararamdaman at ayaw niya naman na mag-take advantage kaya hangga't maaari dapat niyang pigilin ang kanyang sarili. Mahal pa rin niya si Colleen hanggang ngayon kaya hindi pa niya matiyak kung talagang may pagtingin na siya kay Princess. Dahan-dahang tumayo si Lucas at bumalik sa sofa bed. Kung tutuusin naman, pwede siyang lumapit sa ibang silid para doon matulog. Marami namang silid sa bahay ng kanyang lola, kaya lang mas gusto niyang matulog kasama si Princess sa isang kwarto kahit di na sila magkatabi sa higaan. Napabuntong hininga na lamang siya dahil minsan hindi na niya maintindihan ang kanyang sarili. Maagang nagising si Princess kinabukasan dahil unang-una, sanay siyang gumigising ng maaga lalo na kapag araw ng trabaho. Bahagyang inunat niya ang kanyang mga braso bago siya bumangon. Dumako ang paningin niya sa sofa bed na pinagtulugan ni Lucas. Masikip nga talaga ang sofa at alam niya, hindi sanay ang lalaking matulog sa ganon kasikip na higaan. Naawa nga siya kay Lucas dahil nakabaluktot na nga lang ito at hindi halos makagalaw sa sofa. Tumayo siya at kinuhang tuwalya para mag-shower. Ngayon ang balik nila sa Maynila kaya ngayon din siya magpa-file ng leave sa kanyang pinagtatrabahuhan para makauwi kaagad siya sa probinsya. Excited na siyang makauwi sa kanila dahil halos mag-iisang taon na rin na hindi niya nabisita ang kanyang mga magulang at mga kapatid. Namimiss niya na ang mga sariwang pagkain sa probinsya, mga sariwang gulay at prutas sa kanilang munting bukirin. Gusto man niyang kalimutan ang lahat ng pinagdaanan niya. Sa Maynila, lalo na ang kasawian niya sa pag-ibig. Sasabihin din niya sa kanyang pamilya na naghiwalay na sila ni Amir dahil sa panloloko nito sa kanya. Pagkatapos ng 15 minuto, lumabas na siya ng banyo at nakabihis na rin ang blouse at jeans. Sa loob ng banyo lang siya nagbihis dahil nasa loob ng kwarto si Lucas at baka bigla itong magising at makita pa siya nito. Mahirap na. Pinatayo ni Princess ang blower ang kanyang buhok
habang nakaharap siya sa dresser. Di niya namalayan na nagising na pala si Lucas at tiningnan siya nito habang nakatalikod. Nang napalingon siya, agad nagtama ang kanilang mga mata. Biglang lumakas ang kabog ng kanyang puso, ngunit ayaw niyang magpahalata. Lucas, uuwi muna ako sa amin. Pagbalik natin ng Maynila, didiretso muna ako sa bangko at magpa-file ako ng leave. Kaswal na wika ni Princess habang sinusuklay ang kanyang buhok. Pwede ba akong sumama? Tanong ng lalaki na siyang kinabigla naman ng dalaga. Natahimik si Princess dahil hindi niya akalain na yon ang sasabihin sa kanya ni Lucas. Nalilito siya kung anong kanyang isasagot dahil kung pumayag siyang sumama to sa kanya, paano niya to ipapakilala sa kanyang pamilya?